I'm blessed to have this fantastic and amazing women in my life. Thank you. Ang sarap sa feeling. Bongga! Okay. So, kaya ako gumigising araw-araw kasi naglo-look forward ako sa miracles ni Lord. Paano pa niya babaguhin yung buhay ko? Like ikaw, nakilala kita today, nagkasama tayo, nakasama ko kayong lahat. Blessing, and that's the reason why I wake up every morning, because I wake up every morning excited. Kasi alam ko hawak ako ni Lord. So kayo po ba, anong klaseng PR ang pinapractice nyo? Siyempre, lahat. Lahat ng klase ng PR kasi part yan ng pinag-aralan natin. Talagang pinag-aralan ko siya sa UST. Tapos meron akong hands-on experience kasi talagang 1998 pa lang nag-start na ako magtrabaho sa ganito. So lahat naman ng klase ng PR kaya nating gawin sa trabaho natin, from corporate to political. Meron din tayong mga hinahandle na mga brands. Pero syempre, para sa akin, ang nagbibigay sa akin ng ekstrang kaligayahan, yung mga showbiz clients natin. Kasi mahilig ako sa artista. Yun talaga. Pero ang talagang source of income natin sa corporate and political talaga. Yan talaga yung strategic communication planning and image building. Yan talaga ang bongga in terms of revenue sa business. Pero bongga din naman ang showbiz. Pero mas masaya ang showbiz kasi syempre mahilig ako sa artista. So yun ang pag-uusapan natin mamaya. Yung mga client ko na artist, yung mga political at saka mga corporate clients ko, wag na natin sila pag-usapan. At all around po pala kayo. Baka kailangan ko pang magpaalam sa mga mancom nila bago ko sila i-mention. Understandable po. Yes. Siyempre marami akong natutunan sa mga babaeng nakapalibot sa akin. Nandyan yung nanay ko, si Mamang, at si Papang, yung mga magulang ko, naging partner sila sa pagpapalaki sa akin. Marami silang in-instill na kagandahang asal sa akin. Sa tulong ng eldest sister ko, yung eldest namin, yung panganay namin, yung ate ko, at yung mga pamangkin kong babae. Nandyan si Patty, si Ceci, si Andy, at saka si Alisa. Yan, si Mamang, si Papang, saka Ate Beth, si Ate Beth ko. Yan yung mga, at yung buong pamilya basically, tinulungan nila ako to be the person that I am. Sila yung tumutulong na ipaalala na, ito dapat ang maging buhay mo, ito dapat ang gawin mo, ito yung tama, at ito yung dapat mong tamang gagawin. So, maligaw man ako for a while, I could go to that dark place. Everybody goes to this dark place for a while, at one point ng buhay natin. Ang importante, we find our way back, and then we see the light, kung saan tayo tinadhana ng Panginoon, doon sa journey na dinesign ni Lord, susundin natin yun. Yes, so this is from your family side. And then what about now from the inspirational women and people in the showbiz industry naman that you've worked with? So let's start with Tita Angeli Valenciano. Nako, si Tita Angeli, si Bernie Varga, nung in-idolize ko, at one point in her career, naging Christian siya. So, sinurrender niya yung buhay niya sa Panginoon. Dahil luka-lukang fan ako, dahil Christian si Bernie, feeling ko, Christian na rin ako. Parang ganon. So, pag kumain si Bernie ng delata, tuna, kakain din ako. Ganon ang pagka-fan ko na parang, Christian din ako, sige. Pero hindi ko naiintindihan yon. It took me years. In 2009, nagbago ang buhay ko in so many ways kasi doon ko nakilala si Tita Angeli. Si Tita Angeli yung babae na kinamuhian ko. Kasi nga rival sila ni Boy Abunda. Ang babaw ko, di ba? Rival sila ni Boy Abunda nung araw. Kinamuhian ko siya. Kasi maka-backroom ako dahil bakit ako maka-backroom? Kasi backroom ang management company ng idol ko, si Bernie Varga. Si Nanay Lolit Solis, kaya mahal na mahal ko kasi siya ang manager ni Nanette Medved. So super loyal ako sa kanila. So malayong-malayo sa utak ko na si Tita Angeli, mamahalin ko ng ganito kalalim. Masyadong malalim yung pagmamahal ko kay Tita Angeli. Dahil noong 2009, binago niya yung buhay ko in so many ways. Sila ni Sir Gary V. Ang pinakamalaking masasabi kong utang na loob sa kanila is matyaga nila akong ginaid para makita ko talaga ang Panginoon sa buhay ko.
hindi ako perfect, Jer. Hindi super, as in, I'm super far from perfect. I mean, I'm the most flawed person ever. Oh, grabe naman. Super. I'm a lot of things. Pero dahil inaccept ko si Lord sa buhay ko, unti-unti, bawat araw may nararamdaman akong improvement sa puso ko, sa kapayapaan ng pag-iisip ko at ng damdamin ko. At saka yung security na alam ko na meron akong Savior. At meron akong personal na relationship sa Kanya. At siya rin ang master ko. So, hindi perfect ha. Diyos ko, ang dami ko. Tamo kakasama, mali, hindi ko na. Parang both sides. Diyos ko, I just used the name of the Lord in vain, which is so bad. I mean, I really haven't changed yet, pero doon ako papunta So, talagang araw-araw, palapit ako ng palapit kay Lord at may natututunan ako. And hopefully, by the time na matapos ko tong journey ko dito sa mundong ito, talaga nagbago na ako dahil napakasama ng ugali ko minsan. Talaga, maraming, hindi ko naman dinideny yan. So, little by little, ang prayer ko lang, matutunan ko lahat ng lessons para may time pa ako, baka matutunan ko yung lessons, matanda na ako, di ba? Para masaya pa ang life. At least guided with the religion and Yes. So si Tita Angeli, love na love ko yan. At syempre, marami siyang trabahong binigay sa akin. So napakadami. Dahil kay Tita Angeli, naging PR ako ni Jericho Rosales. Oh, wow. Naging PR ako ni Sir Gary V to this very day. Yung PR agency ko na, I have a boutique PR agency. It's just a small PR agency. But Genesis, Manila Genesis and Sir Gary V, nakatatapos lang ng farewell concert niya sa MOA Arena. Pure Energy one last time na super successful. Yan. 16 years ko na siyang client. Congrats ko. 16 years, di ba? Ang haba nun. Part na sila ng buhay ko. Part na kami ng buhay ng isa't isa. Oo. And what about kay Miss Maricel Soriano naman po? Si Mama Mary, si Inay Mary. At tinuruan ako ni Inay Mary na maging matapang. Tinuruan niya akong maging matapang at maniwala sa sarili ko. At laging tinuturo sa akin ni Mama Mary, alam mo to, Inay Maricel, proud ako na ipagsigawan sa buong mundo na anak ako ni Maricel Soriano, ang nag-iisang Diamond Star. Ang tinuro sa akin ni Inay Mary is, alam mo to, Inay, lagi dapat maging masaya. At ang kaligayahan manggagaling sa'yo, hindi sa ibang tao. At ang turo ni Inay, okay lang magmahal, basta lagi kang magtitira para sa sarili mo. Ang ganda. Kailangan tayo magtitira para sa sarili natin. Huwag nating ibibigay lahat-lahat. Magtitira ka ng konti para sa sarili mo, para intact yung, sabi mo nga, Inay, dignity ng isang tao at respeto sa sarili. Yan si Maricel Soriano. Love you, Nay. Yes. And what about Miss Nanette Medved? Si Nanette, si Miss Nanette, super, hindi ko siya client Hindi ko siya client, never ko pa siyang na-meet until last Sunday. Oh wow, very recent. 34 years akong fan. Gosh, yeah. 34 years akong fan ni Miss Nanette Medved. Hindi ko siya na-meet in person. Si Bernie na-meet ko in person, siya never. Si Nanette, 34 years akong fan, na-meet ko siya last Sunday lang. Nakakaloka. Salamat kay Gorgie Rula at saka kay Ate Salve Asis at kay Nanay Lolit Solis. Kasi si Nanay Lolit nag-celebrate ng 77th birthday niya. So, syempre, in-invite niya ako. Nung pagdating ko doon sa venue ng birthday, nandun si Miss Nanette Medved. Dream come true din po. Hindi ako nakapagsalita. Ang tanda-tanda ko na, hindi ako nakapagsalita. Parang bumalik ako sa pagka 13 years old, 12 years old. Nakita ko talaga. Sabi ko, oh my gosh, hindi etchos. Talagang nabuhay ako na feeling ko ako si Nanette. Yun na yun. Kasi sila Norby, pupunta kami dati sa Malate. Magchichika-chika kami sa Malate. Feeling ko ako si Nanette Medved, hindi ko naman siya kamukha. It was so fun. It was so fun. I had the best childhood ever. So, I met her. Nag-shake hands kami. I asked her, how do you do? And then, nagyakapan kami. She allowed me to give her a hug. And she's very gracious and very nice. It's everything that I imagined it to be, plus more. So, happy ako. Parang after meeting Miss Nanette, parang feeling ko, empowered ako to do anything I want. I really love her. So, she's really one of my role models. And I really believe in her cause. And she's doing such wonderful work sa Hope in a Bottle, yung nagpapatayo siya ng mga classroom, and then yung plastic yung plastic footprint natin, inaayos niya para,
maging maganda yung environment natin at saka yung buhay ng mga tao sa Mindanao at sa kung saan-saan pa. So, saludo ako kay Miss Nanette. Yes, and isa pang idol niyo po si Miss Vernie Varga. Si Vernie Varga naman ay isang luka-luka na napakabait, napakagaling na talagang wala kaming ginawa kundi magtawanan lang. Si Vernie ang nagpaalala sa akin na masarap ang magmahal. Masarap magmahal. Pagmahal mo ang trabaho mo, pagmahal mo ang mga magulang mo, ang mga kaibigan mo, ang mga tao sa paligid mo, ang pagmamahal ay masarap na feeling at dapat i-nurture yan. Yun, tinuro sa akin ni Varga yan. And what about Miss Ray Tan? Ay, si Miss Ray Tan, ang tinuro sa akin yan is always to be honest. Always be honest, always be true to yourself. And si Miss Ray, tinuro niya sa akin na dapat focus ka. Focus ka sa gusto mong mangyari at kung ano man ang goal or objective na gusto mong ma-accomplish, kaya mo siyang i-accomplish simply through hard work. Simply through hard work. Yun ang tinuro sa akin ni Miss Ray Tan. She's the president and CEO of Beauty Derm Corporation. Ang daming lessons po from each person, no? Oo, tsaka iyang si Ray, napaka-humble din yan. Kasi, nako, si Ma'am Shi, bongga yan, fabulous yan, pero napaka-humble na tao, napakabait. So, at saka generous. Hindi lang siya sa material things generous. Generous siya sa lahat ng bagay. And what about Miss Dessa? Si Dessa, tinuruan akong lumande. Si Dessa, love na love ko yung si Dessa kasi kitang-kita ko na naalagaan niya yung boses niya. 50 years old na si Dessa pero ang ganda pa rin ng boses niya, ang lawak pa rin ng range, very dedicated din siya sa work niya at saka mahal niya yung mga anak niya, si Noshka at saka si JM, mahal na mahal niya. At saka si Papay, syempre, yan, malandiyang si Dessa pero mabait na tao yan. At magaling, very talented. Halimaw yan kumanta si Dessa. Kailangan din po natin yung side na yun in our lives. So, yung paglalande, part of it din yun. Hindi naman. Hindi naman kami lumalandi ni Dessa. Nag-aano lang kami, naglolokohan lang kami. And what about Miss Jaja Padilla? Si Sashing, ang pinakamamahal kong si Ganda, Shasha Ganda Padilla, the divine diva, di ba? Si ate, si sis, si Ganda, pinakita niya sa akin what true love is. Nakita kong inalagaan niya si Tito Dolphy. Nakita kong talagang binuhos niya lahat ng mga ng pagmamahal niya. At blines siya ng Diyos. Binigyan siya ng another shot to love. So merong pag-ibig sa buhay niya. Nakita ko na, ay, iyan pala that's what love looks like. So it's a physical representation of what love is. Yung relationship ni Shasha, kay Tito Dolphy at kay Conrad. And it reminded me of my parents also. Yung pagmamahala ng mga magulang ko. Yan si Shasha, napakabuting tao niyan. So talagang masasabi ko, kung meron akong idol, isa sa mga idol ko kapag yung pagbubuhos ba ng pagmamahal sa partner mo, sa pamilya, sa magulang, sa trabaho, si Shasha yan. Napakabait na tao ni Shasha Padilla. Yes. And what about Miss Ria Atayde? Si Ria Atayde wala siyang natututunan yata sa akin. Ako yung natututo sa kanya. Kasi si Ria, napaka-loyal na friend. At saka napaka-down to earth, napaka-areglado niya, napaka-organized ni Ria. Kapag si Ria ang kasama mo, wala ka nang gagawin. Parang naplano na lahat. Kasi ang kaligayahan yata ni Ria, yung comfort ng mga taong mahal niya sa buhay. At blessed ako na isa ako sa mga taong mahal na mahal niya. Alam mo, nung nagka-COVID kami ng nanay ko, nagka-COVID kami ni Mamang, yung unang beses na nagka-COVID kami, hindi kami makagalaw, girl. Hindi kami makagalaw talaga. As in, ni magsaing. Kasi wala naman kaming katulong sa bahay or helper or kasambahay. Hindi uso sa amin yun. Kami ang naglalaba, nagluluto, naglilinis, namamalengke. Kami, we do it ourselves. So parang, hindi kami makasaing ni mother kasi pareho kaming COVID. Alam mo ba, at that time, ang quarantine, 15 days, naalala mo yun? Di ba ngayon 5 days na lang kapag ka nag-positive ka? 15 days or 14 days kaya tang mako-quarantine. Alam mo si Ria, ang bait niya, nung masakit yung likod ni Mamang, sabi ni Sylvia,
O pa-x-ray mo yung nanay mo kasi pag masakit ang likod, baka pneumonia yan, baka may pneumonia mama mo. Sabi ko kay Sylvia, paano naman yan? Quarantine, lockdown? Saan naman, hindi ko pwedeng dalhin sa diagnostic center yung nanay ko. Alam mo, in a few minutes, merong mobile ambulance diagnostic center, care of Rhea Atayde. She nagawa niya ng paraan. Tapos, for 15 days, silang dalawa ni Arjo, pinapadalan kami ng food araw-araw. Breakfast, lunch, dinner, in between meals. For 15 days. Sila ni Arjo. Ang sarap nila maging friends, ganun pa. Oo, nagpapadala sila. At saka yung pinapadala nilang pagkain, good for two. Isa sa nanay ko, isa sa akin. Grabe, ang ano ni Rhea, ang ibang mag-asikaso. Kaya naman, very blessed sila ni Sanjo dahil pareho silang maasikaso. Mabuting tao si Sanjo, mabuting tao si Rhea. Put them together, magic yan. So talagang maligaya ang samahan nila and I'm very, very happy for Rhea. And for Sanjo and for the entire Atayde family. Yes. Maligaya. And speaking of, what about Miss Jella Atayde? Si Jella, baby ko yan. Yan ay magaling na dancer. At saka, ang maganda kay Jella, hindi pa niya masyadong alam na ganun siya kagaling. She's not yet aware of how fabulous she is. And Jella is full of life and energy and she's the sweetest girl. Ang sweet-sweet niyan. Tuwing papadalan ko siya ng Bible verses or ng positive messages, affirmation messages every morning, sasagot yan, I love you, Mama Chuk. I love you. Ako naman, I love you, Jella. Siyempre, ang kaibigan ko yung nanay nila. Hindi naman kami talaga super close na yung close na gumigimik. Hindi naman kami ganun. Pero, para ko siyang pamangkin na mabait, na mahal ako. Kaya naman mahal na mahal ko rin siya. Baby ko yang si Jella. May isa pa kaming baby, pero hindi ako sure kung mag-aartista. Bata pa siya eh. Yung bunso ni Ibiang. Nag-aaral pa yun. Maybe eventually, we'll see. Hindi natin alam. Kasi gusto naman maging marine biologist noon, si Chavi. Hindi ko alam, tingnan natin. Pero ngayon, ang bunso ko, si Jella. And what about Miss Casey Concepcion po? Ay, syempre, si Queen Casey, I love you. Si Casey, mahal ko yan dahil matagal ang pinagsamahan namin. Nung ginawa ni Sir Gary V yung X Factor Philippines, Casey was the host. So, yung X Factor Philippines, dyan ang galing sila Casey Tandingan. Doon kami naging close ni Casey. At saka si Casey, napaka-sweet niyan. At saka, alam mo, simpleng tao lang si Casey. Ang dali-dali patawanin, ang dali-dali paligayahin, ang dali-dali niyang i-please. And Casey always reminds me to take things easy. You know, have fun always and smile and enjoy life. Yun ang tinuro sa akin ni Casey. What about Miss Liza Soberano? Si Liza, si Hope? Nako, alam mo yan si Liza. Isa pang mabuting bata yan. Ang totoo niyang pangalan, Hope. And every time I look at her, my spirit is filled with so much hope. Because Liza is the future. Liza represents the future. And based on the pandemic, kung may natutunan tayo, dapat i-develop natin yung ability nating mag-adapt. Kasi di ba merong the intelligence quotient, IQ, EQ, meron palang AQ, adapt quotient. Invento ko lang adapt. Pero the ability to adapt and the ability to have to be forward thinking and the ability to have a vision, a clear vision of what the future holds. Yun, ganun si Liza. She's a very talented actress who's working very hard to fulfill her dreams. And that is an inspiration to me. Kasi kahit ganito yung age ko, di naman ako super tanda. Pero mas matanda ako ng konti kay Liza. Nai-inspire ako sa kanya. Kasi if Liza can do it, like focus and reach for her dreams, ako din, kaya ko din gawin yun. Kasi meron pa akong ibang mga pangarap na hindi pa nagkakatotoo. So si Liza ay isang inspirasyon sa akin. So, what about Miss Lolit Solis? Si Nanay Lolit, isa yan sa mga ninang ko sa showbiz. Si Nanay Lolit Solis. Hindi lang si Nanay Lolit, marami. Si Nanay Lolit, si Tita Malu Fagar, Tita Viana Forres. Yan yung mga tumanggap sa akin. Yan yung mga nag-alalay sa akin at umalaga sa akin at sumuporta sa akin. Kaya habang buhay kong tatanawing utang na loob, yung mga natutunan ko sa kanila, ang daming tinuro sa akin ni Nanay Lolit, like how to deal with the press, paano mag-mount ng isang matinong press con, paano
paano makipag-deal sa mga clients. Yan, marami silang nagturo sa akin, si Nanay Lolit, along with the late Ricky Lo, and then the late Isa Red. Yan yung mga ninong at ninang ko. Kasama yun nga sila Tita Malu Fagar, Tita Biana Forres. Yan yung mga veterano from the experience na tinanggap ako sa circle nila. And by hanging out with them, by listening to the stories that they talk about, I learn in the process. So malaki ang tulong nila. Kaya ganito ako ngayon. And another strong woman, Miss Corina Sanchez Rojas. Nako, si Tita Kay. Si Tita Kay, yan ang pinaka-love ko. Actually, lahat sila love ko. If you notice, di ba? Pero hindi, mahal na mahal ko yan si Tita Kay. Ang haba na rin ang pinagsamahan namin ni Ma'am Corina. Tinuruan ako ni Corina to look at every morning as an opportunity. Ang bawat umaga ay isang oportunidad para itama ang mga mali. To make things better. And to live my best life. Yan si Miss Corina. Si Miss Corina ang pinaka-sweet. Lahat sila sweet. Si Ma'am Kay, nakikinig yan. Kapag may problema ka, pag may dinadala ka, makikinig siya kasi marunong siya mag-alaga ng mga tao niya, ng mga taong nagtatrabaho para sa kanya. At saka hindi kami pinabayaan ni Ma'am Kay. At saka ni Sir Mar Rojas. Hindi nila kami pinabayaan. In so many aspects of our lives, nandyan si Miss Corina para turuan kami. Tinuruan ako ni Corina na magtrabaho. And then, the one thing na hindi ko makalimutan na tinuro sa akin ni Corina is something na natutunan din niya sa dating big boss ng ABS-CBN, si Mr. Henny Lopez. Itinuro to ni Mr. Henny Lopez kay Miss Corina at si Miss Corina tinuro sa amin. And that is, nothing will ever take the place of hard work. Walang makakatalo sa hard work. Pumasok ka ng maaga, huwag kang malilate, gawin mo yung trabaho mo, meet your deadlines, hard work. Hindi kailangan maging maganda ka. Well, dapat maganda tayo, di ba? I mean, nothing can take the place of hard work. Chika will never take the place of hard work. You know, good, fabulous clothes, it will never take the place of hard work. Just do the work and give it your all. Yun ang tinuro sa akin ni Ma'am Kay. What about Mr. R.S. Francisco naman po? Si R.S., nako, yan, matagal ko ng friend si R.S., pero nag-reconnect kami recently lang. At ilang buwan lang kami nag-establish ng professional relationship with each other. Si R.S., alam mo, ang dami kong natutunan sa kanya at saka inspirasyon din siya sa akin kasi well, number one, katulad ko, luka-luka din siya. Meaning fun-loving din. Hindi siya, low maintenance din si RS, hindi siya maarte. Napaka down-to-earth, pero straight shooter. He knows what he wants and he knows how to accomplish what he wants. So, diretso kausap si RS. At masarap siyang kasama. Very close din kami lately kasi magkalapit bahay din kami. So, mabilis kaming nagmi-meeting pag gusto namin. Tapos si RS din yung isa sa mga kliyente ko na meron din akong relationship outside of work. So, nagdi-dinner din kami, nagla-lunch kami na hindi work-related. So, feeling ko, maganda ang patutunguan ng samahan namin ni RS kasi mabuti siyang tao at saka marami pa akong matututunan sa kanya. Yun, magaling siya mag-handle ng mga tao. Grabe ang charisma ni RS. Talagang may magnetic personality siya na ang sarap-sarap niyang kasama kasi he always makes sure that the people around him are comfortable. So yun. Ang ganda po na diba, from everyone, like you learn something from business to personality-wise to life in general. Yes. So ang ganda po na yun yung mga naging motivations nyo in life. So what about po Miss Vice Ganda? Si Miss Vice Ganda ay proud na proud ako dyan. Kasi marami siyang shinatter na mga rules and protocols. Vice Ganda shattered the glass ceiling and made a lot of things possible for gay men like me. Every time Vice Ganda goes on stage doing her thing, parang dala-dala niya kaming lahat sa entabladong yun. Lahat kami na pare-pareho na katulad niya. Na
the LGBT community. Magpa-Pride Month na rin, di ba? So, nakakatuwa si Vice kasi ang dami niyang na-accomplish at saka marami siyang nai-inspire ng mga tao, mga batang bakla, mga transgender, lahat, the entire spectrum, look up to her. Ako, I see her as a friend. Si Vice Ganda, mahal na mahal ko yan. At saka mataas ang respeto ko sa kanya. Number 1 fan ako ni Vice Ganda at saka ni Ayon, yung love team nila. And really, tuwing tinitignan ko siya, punong-puno ng happiness yung puso ko. Kasi, ang bongga ni Vice Isipin mo, box office queen. Lahat ng concert niya, puno, top endorser. Vice Ganda is the biggest celebrity in the Philippines. And he's gay. And he's like me. Napakahirap nun. Kasi growing up, sino ba ang mga gay role model ko? Yung out talaga na gay. Kasi si Roderick Paulate, hindi naman siya gay. Yun lang yung mga roles niya, si Kuya Dick. So, idol ko siya, pero naghahanap ako na yun talaga ang lifestyle sa totoong buhay. Si Vice yun. So, nakikita ko, ay, it's another physical representation of what success could look like for me. So, tinatanong ko, kung kayang gawin ni Vice yan, ano kaya ang kaya kong i-accomplish? Saka si Vice supportive yan. Napaka-supportive at napaka-generous din. Hindi sa pera, hindi sa material na bagay. Generous siyang kaibigan. Mangangamusta yan, tatanungin ka niya kung kamusta ka na, kung okay ka lang ba. At saka pag may kailangan ka, advice, company, or just someone to be with, nandyan si Vice. Kaya lang busy siya kasi. So, every time na magkasama kami, gintong-ginto sa akin yan. Huli kaming nagkita ni Ganda, bumisita siya sa Rampa Drag Bar na dapat bisitahin ng lahat na pagkaganda-ganda itong Rampa Drag Bar sa Sergeant Esguerra Corner, Don Eugenio Lopez Drive sa Quezon City, malapit sa ABS-CBN. Open ito ng Wednesday to Sunday, ang Rampa Drag Bar. Pumunta po kayo doon at check out the Rampa Reynas. Doon kami huling nagkita ni Vice. And I think it's about time na magkita kami ulit. So I'm gonna text her after this interview at kakamustahin ko siya. What about po Miss Marion Honor? Si Marion, nako, isa rin yan sa mga bunso ko. Bilib na bilib ako sa batang yan kasi magaling siyang singer-songwriter at saka napaka-hardworking niya at napaka-talented niya. She reminds me of Taylor Swift. Oh, I'm a Swiftie po. So... Ako din naman, Swiftie ako. Pero parang pareho kasi silang singer-songwriter, pareho silang babae. So parang na-associate ko sila sa isa't isa. Tsaka pareho silang magaling. Hugot queen din yan si Marion. At saka naniniwala ako na a lot of great things are in store for Marion. And talagang nai-inspire ako sa dedication niya sa craft niya as a singer-songwriter. And I am honored to be part of her team because I really believe that she is on the road to greatness. There's a lot of things in store for Marion and I'll be very happy to see her soar so high kasi she deserves all the success in this world. And what about Miss Between Escalante? Eh, syempre, si Between, kumare natin yan. Kung ako na lang sana. At napakaganda ng boses. Si Between, isa sa mga una kong na-handle na artist when I was starting. At saka, mabuti siya. Ang tinuro sa akin ni Between is a lesson on kindness. You have to be kind to everyone. And you have to be nice to everyone. Nang sincere, nang galing sa puso. Yan, natutunan ko kay Between yan. Kasi nung nag-uumpisa ako, napakabait niya sa akin, hindi niya ako tinarayan. Sinuportahan niya ako, inalalayan niya ako. And because of that experience, gusto kong i-pay forward yung mga bagay-bagay na natutunan ko sa kanila. So in the case of Between, mabait ako ngayon sa mga baguhan kasi nung bago ako, mabait sa akin si Between. So, hindi ko makakalimutan yun. Yes. And si Miss Christy Fermin. Si Nanay Christy. Siyempre, parang si Nanay Lolit, sinuportahan din niya ako. Tinuruan ako ni Nanay Christy na maniwala sa sarili ko at wag mahiya. Wag mahiya kung alam ko yung ginagawa ko at wag mahiya kung alam kong tama yung ginagawa ko. Si Nanay Christy din ang nagturo sa akin na kapag mali ka, aaminin mo. And then you will be responsible sa lahat ng gagawin mo. So, yan, tinuro sa akin ni Nanay Christy yan na tinuruan din niya ako humingi ng tawad, humingi ng sorry, magpakumbaba, pero tinuruan din niya akong i-value yung sarili ko. So, lahat ng mga babaeng to,
pinagkakautangan ko ng loob. Plus more, ang dami ko pang hindi nabanggit. Marami pa tayong hindi napag-usapan. Ang dami nating kaibigan, si Ann Feo, si Alma Concepcion, nandyan si Ines Veneracion, mga kaibigan natin lahat yan. Mga Team Sylvia, mga Sylvianians, tayo. Kasi iisa area namin Quezon City kami. Rochelle Barameda and Maricel Morales, mga kaibigan din natin yan, na matagal nating hindi nakikita, pero kahit papano, nakapag-ambag sila sa akin. Dahil mga nanay lahat ito mga nanay na mapagmahal. So, ang dami kong natututunan sa kanila. Katulad ni Alma, ang dami kong mga hacks na natututunan kay Alma Concepcion. Maraming tinuro sa akin yan. Yung globe plan ko nung pandemic, ang ganda-ganda ng plan ko ngayon. Very affordable and very reasonable. Si Alma ang nagturo sa akin. So, I'm blessed to have this fantastic and amazing women in my life. Thank you. Ang sarap sa feeling. Bongga! Okay, yeah. Goods. At least sabi na rin po na yung mga hindi pa na-mention. Yes. Na-mention na natin. Oo, kasi kapag pinag-uusapan natin yung mga pinagkakautangan natin ng loob, talagang mauubusan tayo ng oras. Kulang ang oras. Kulang ang oras para pasalamatan. Lahat ng mga minensyon natin, tinulungan yung mga magulang ko para ipaalala sa akin lahat ng mga magagandang values at aral sa buhay na tinuro sa akin ng nanay at tatay ko. Lastly now. Siyempre, siya ang huli, di ba? Miss Sylvia Sanchez. Si Ibiang, si Ate Jojo. Baka maiyak ako. Mahal na mahal ko si Ate Jo kasi part siya ng pamilya ko at part ako ng pamilya niya. Hello po sa mga Campo family sa Punta Nasipit, Agusan del Norte. Mahal na mahal ko kayo. Meron akong pangalawang pamilya sa Agusan del Norte sa Mindanao. Ang barangay Punta Nasipit, kung saan isa sa mga kagawad ay si Kuya Kenneth Campo, na kapatid ni Sylvia. So, pamilya ko yan si Sylvia. Mahal na mahal ko yan. Number one, malapit kami sa isa't isa geographically. Okay. Pareho kaming nasa Quezon City. Pangalawa, yung headquarters ni Kong Arjo. Kasi si Arjo, congressman ng District 1 sa Quezon City. Yung district headquarters niya is like 5 minutes away from where I live. 5 to 10 minutes. So, malapit kami ni Sylvia. Lahat ng binanggit natin na pangalan, mahal ko lahat yan. 99% mahal ko sila. Bakit si Sylvia 100%? Kasi si Sylvia nakikita ko regularly dahil magkalapit bahay kami. Yun lang. Pero lahat sila love ko. 99. Ang nilamang lang ni Sylvia na 1%, malapit ako sa kanya. Pero ano po yung parang pinaka natutunan nyo? Aba, si Sylvia ang nagpaalala sa akin na huwag pababayaan ng pamilya. Si Sylvia ang nagpaalala sa akin na pinaka-importante sa lahat ay maging generous ka at huwag kang hihingi ng kapalit. Maging mabuting tao and always do the right thing. Yan ang mga tinuro sa akin ni Sylvia na huwag mamili. Ito, tinuro sa akin ni Ibiang, huwag kang pipili ng taong kung kanino ka lang magiging mabait. Kung mabait ka sa presidente ng Pilipinas, dapat doon sa security guard, dapat equal yung treatment mo. Si Sylvia, kasi maldita ako. Napaka-maldita ko. Si Sylvia nagpapaalala sa akin na ganyan. Marami siyang tinuro sa akin at saka napakalaki ng tinulong niya sa buhay ko. Bibigyan kita ng example. Kasi every time na sinasabi ko na ang laki ng tinulong ni Sylvia Sanchez sa buhay ko, iniisip ng ilang tao, financial. Ngayon ko lang to sasabihin, pero pag nag-aaway kami ng nanay ko, pinagbabati kami ni Sylvia. Nagkaroon ng time na nag-away kami ni Mamang na talagang sulian na ng kandila bilang mag-ina. Ang nagre-referee si Sylvia. And then pumupunta siya sa bahay to check up on us. Minsan, bigla na lang sisipot yan. Kailangan maghanda kami magsasaing kami, maghahanda kami ng ulam, makikikain siya sa amin. So, sinabi ni Sylvia sa akin, Chuk, marami tayong pagsasamahan. So ako smile lang. Oh my gosh, totoo. Marami kami pinagsamahan kasi ang gulo-gulo ng buhay ko. Ang gulo-gulo ng buhay ko dahil kay Sylvia Sanchez. Ang adventure. It's an adventure. Ang saya-saya. So happy ako. At because of Sylvia, marami din akong mga naging kaibigan na mga totoong kaibigan katulad ni Ate Lorna Tolentino, ni
Anfeo. Lahat to, mga bagong kaibigan na nadagdag doon sa mga kaibigan ko nung high school, nung college, na hanggang ngayon kasama ko pa rin. So, nung pandemic po, how did it affect you, your work po, and your life? Nako, nung pandemic, di ba in-announce before na May 16 ba, 2020 or May 15, magkakaroon ng parang 15-day lockdown. So, nung sinabi yung 15-day lockdown, nationwide, walang work. 20, parang over 2 decades na ako nag-work ng walang day off, araw-araw. So, nung in-announce yung 15-day lockdown, parang feeling ko bakasyon. As in, nanood ako ng Netflix, kumain ako, natulog ako. Nasa bahay lang, ang sarap na, totally walang meeting, walang schedule. Pero habang patagal ng patagal, kinabahan na ako. Yung 15 days, naging 30 days, naging isang buwan. Kinabahan ako kasi affected talaga kami, yung industry namin. Kasi pag walang project yung artista, wala akong ipopromote, no? Wala akong work. Mabuti na lang, hindi ako binitawan ng mga client ko. Naalala mo pandemic rate? Inausap kami before na parang kalahati muna ang sweldo. Yes. Pero at least may pumapasok. Swerte pa rin ako. Hindi lahat na biyayaan na katulad ko kasi yung mga artist na hawak ko, medyo established na sila. So yun, nung pandemic, hindi naman ako masyadong nahirapan kasi kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, parang hindi man ako matalino sa academics ko dati, parang ang galing kong mag-adapt. Ang galing kong mag-adapt, ang bilis kong nare-restructure yung frame of mind ko. Ang dali ko natuturuan yung sarili ko sa mga bago. So, nung nag-pandemic, nag-migrate lahat ang daming mga press from traditional print to online. So, yun, nakapag-transition naman ako sa yung relationships ko sa press, na chika ko naman yung mga online media. Lahat naman transition sa online. Tapos yung mga artist na hawak ko, di naman nila ako binitawan lahat, lalo na si Vice Ganda. Nandyan siya from day one. Hindi siya nawala. Tuloy-tuloy ang trabaho hanggang ngayon. And nung pandemic, actually, looking back, it's really medyo ironic pero yun na ang pinakamaliligayang buwan. Nung lockdown na hindi tayo lumalabas, yun yung mga maliligayang buwan ng buhay ko kasi buhay pa yung tatay ko noon. Buhay pa siya noon. So, isipin mo, nakakulong kami sa bahay, nanay ko, tatay ko, ako. Mahal na mahal ko ang nanay at tatay ko. So, parang yun yung pinaka-bonding namin. Don't get me wrong, nag-aaway kami. I mean, if you're locked up in one house for that long, may moment na nagtatawanan kami, may moment na we love each other, may mga moment that we really hate each other, na nag-aaway-aaway talaga kami. Pero yun yung beauty ng relationship namin. Hanggang sa namatay yung kapatid ko nung pandemic, he died of COVID. And then 13 days after he passed away, my father passed away naman due to stage 4 lung cancer. So, nung panahon na to, nung pandemic, na talaga naka-lockdown tayo, siguro para sa iba, mahirap yun. Pero para sa akin, ginto yung bawat oras. Kasi yun yung time na buhay pa yung tatay ko, na kasama ko siya. Kaming tatlo lang, si Mamang, si Papang at saka ako sa bahay. So, masaya siya. Pero, ayun, namatay sila. I have to deal with it. Life goes on. You know, death is part of life. So, it was time for him to go and go up to heaven, to Jesus. So, kami na lang ni Mama ngayon ang nasa bahay. Pero hindi rin naman nawala ng tao sa bahay. Ang dami naming visitors. Ang dami mga visitors sa bahay. Kasi, siguro naaawa sila dahil mahirap yung pinagdaanan ng family ko dahil back-to-back death, di ba? 13 days lang ang pagitan. Pero it has made me and my mother closer. At saka yung ate ko, yung mga pamangkin ko, talagang lahat naman kami close kami. So, yun at least po you got to spend their last moments with them. Together po kayo in that way na ganun ka-close. At saka wala akong regret na, di ba yung iba, sana nayakap ko yung tatay ko. Di ba? May ganun. Sana nasabi ko sa kanyang, I love you. Sana napagsilbihan ko siya, nakoneng. Lahat yan ginawa ko, wala akong regret, no? Hindi ako umiiyak dahil nagigilty ako. Kasi di ba minsan may ganun, may halong guilt kasi marami kang hindi nasabi at marami kang hindi nagawa. Ay, ginawa ko lahat. So wala akong regret. Nung natigok si Father, super cry ako, best actress ako. Kasi mamimiss ko siya. Yes. Pero hanggang ngayon naman namimiss ko siya. On the way nga dito, naalala ko si Papang, umiiyak ako sa car.
on the way here. Naluha lang ako, naalala ko yung tatay ko from time to time. Pero alam mo, ang maganda sa Bible kasi, ang nakalagay ito, salita ito ng Diyos, which is in the Bible, when we die, pagpunta natin sa langit, yung katawan mo, yan, physically, yan yun, yung prime mo, and all the prime of your body and the prime of your life, that is the form that you will have in heaven. Tapos downloaded lahat yung memories natin. So magkakakilala pa tayo. So yun yung magandang news na there's life after this world. So journey lang to, mga foreigners lang tayo dito. Pag na-text tayo, hopefully sa langit ang punta natin, di ba? So namimiss ko yung tatay ko araw-araw, pero nagdesisyon, and it's really very hard. It really damaged me. Pero it really damaged my heart kasi parang napilayan ako. Pero dahil kinakarga ako ng Panginoong Diyos, mas magaan, araw-araw, mas kinakaya ko. Ito ako ngayon, hindi ako luka-luka, di ba? Yun, gano'n. Yes. Yun lang. Para kanino naman po kayo bumabangon at patuloy na nangangarap? Or para saan? Bumabangon ako because of my mom. Yung nanay ko talaga. At saka yung family at mga mahal ko sa buhay. At saka para sa sarili ko. At saka bumabangon ako, ultimately. Kasi yun naman ang sagot, di ba? Bumabangon ako dahil mahal ko yun na. It goes without saying, I really love my parents. And my, patay na yung tatay ko, namatay siya nung pandemic. Pero nagawa ko lahat ng dapat kong gawin. Para sa dad ko, kay Papang, at patuloy ko itong ginagawa sa nanay ko. So, no regrets. Ang gusto ko lang humaba yung buhay nila. At saka, syempre, kaya ako gumigising because God is allowing me to wake up. So, because God is allowing me to wake up every morning with good health and happiness and this talent that He gave me, the reason why I wake up in the morning is to glorify Him as much as possible. Minsan hindi ko yan nagagawa. Kasi may mga off days eh. May mga days na talaga mainit yung ulo mo, may masasabi kang hindi maganda, the pressure of the job will get to me. So hindi talaga pati yung nanay ko nasasagot ko. Pati yung nanay ko natatarayan ko minsan. So all the more na kailangan ko si Lord sa buhay ko. Kailangan ko siya to guide me in making the right decisions. Every minute is a win. Like for example, hindi ako nagalit. Papasalamat na ako kay Lord. Hindi ako nagtaray, na control ko yung sarili ko. Kasi I have to learn the hard way that I'm no better than anyone else. Pantay-pantay tayo. So yung delusion ko na eto ka, ganyan ka, binaba ako ni Lord sa kalalagyan ko na tama. So kaya ako gumigising araw-araw kasi naglo-look forward ako sa miracles ni Lord. Paano pa niya babaguhin yung buhay ko? Ano yung mga bad habits na tatanggalin niya today? Like ikaw, nakilala kita today, nagkasama tayo, nakasama ko kayong lahat. Blessing, and that's the reason why I wake up every morning, because I wake up every morning excited. Kasi alam ko hawak ako ni Lord sa kamay niya. At walang mangyayari sa akin at saka sa mga mahal ko sa buhay. So every day is an adventure. So I wake up for Him. Hindi ka plastikan yan, ha? Etching yan, ha? Totoo yan. Talagang nagigising ako ng masaya. Pero minsan, malungkot, di ba? Minsan, masaya. Iba-iba naman eh. Pero ang constant lang talaga, yung confidence level ko. Hindi mo malalaglag. Hindi mo ma-elbow ang confidence level ko. Kasi kapit na kapit ako kay God. Kasi may pinangahawakan. May pinangahawakan ako. Kasi pag hindi ako kumapit kay God, mag-i-spiral down ako into, I don't wanna be a monster, di ba? Again. I don't wanna be a monster again. So kapit na kapit ako kay Lord ngayon. At saka maganda naman yung epekto. May kapayapaan at kaligayahan yung buhay. At may pagmamahal sa buhay. If you have any advice po to our dreamers about kung sino po mga gusto mag-PR or maging publicist, what would you like to tell them? Well, unang-una, masayang job ang PR. So, sobrang saya. So, sana marami sa inyo ang magdesisyon na, lalo na sa mga kabataan dyan, try ninyo ang PR as a profession. Very fulfilling siya at saka masaya. Pero syempre, kahit na anong trabaho, you have to put in the hard work to succeed in this business. So, unang-una, magpe-pray kayo. Kailangan yung plano mo aligned sa plano ng Panginoong Diyos. Kasi kapag ka-aligned yung plano mo sa plano ng Panginoong Diyos, nothing will ever stop you from reaching your goal. You will never crumble.
you will stay on the right track. On the right track. Kasi ako, ganun yung nangyari sa akin. Yung mga parents ko, sobrang mahadera nung nanay ko. Super. So, I stayed on track. Can you believe it? I did. As in, prep, elementary, high school, college, graduate school. And as in, yung trajectory ng buhay ko, klaro, I stayed on track. So yun, dapat magdadasal ka. Tatanungin mo, Lord, ano ba yung gusto mong gawin sa akin? Saan mo ako gustong dalhin? And then, pag dinala ka na ng Panginoon doon, makikinig ka sa Kanya na dito ka talaga. Pag nandun ka na, alam mo na yung gagawin mo, kailangan mag-dedicate ka ng time to perfect your craft. You have to study it. You have to learn from it. Ayun, you just have to focus and invest time para pag-aralan yung profession na napili mo. At in my case, PR yun. Siguro, kung masasabi mong successful ba ako, I think so, yes. Kasi, klaro yung utak ko eh. Klaro. Ang mapapayo ko sa mga tao, clear your mind, focus on what you want, and then come up with a plan para makapunta ka doon. So, itong lahat ng meron ako sa buhay na accomplish ko to because I have a clear mind. Klaro utak ko, no drugs, no alcohol. And then, so, it's a clear mind. And I stayed on track. Yes. Talagang, kung ano yung plano, nag-kinder ako, nag-prep, elementary, high school, college, and then, as in on track siya. After graduation, trabaho agad. Ito na ako ngayon. Pero syempre, maraming fun. Maraming kabalastugan at katarantaduhan on the side. Pero, always have a clear mind. So, from everything you've experienced po, from your work, and just different situations, ano po yung gusto nyong i-impart na lesson sa mga natutunan nyo from that? Work hard but don't take yourself too seriously. Wag masyadong na parang, alam mo, trabaho, ipon. Importante ipon, natutunan natin sa pandemic yan. Pag-iipon tayo, magsusube. Yan, natutunan ko kay Vice Ganda yan, magsube. Magtatabi ka, sube. Pero, don't take life too seriously, number one. And don't take yourself too seriously. Tumawa ka with you. Alam mo, mautot ka sa harapan ng mga kaibigan mo, kliyente, okay lang, tumawa ka lang, matapilok ka, may bubu, whatever. That's life. Don't take it too seriously. Kasi, ang natutunan ko, Jer, kapag you take yourself too seriously, marami kang makakaaway kasi marami kang dinidemand. Dapat nirespeto nyo ako. Dapat ganito treatment nila sa akin. Not all the time naman. Di ba, pupunta ka sa isang lugar na tatratuhin ka in a particular way na gusto mo. So ako, ang natutunan ko, I'm not taking myself too seriously. I take myself seriously, but not too seriously. So, ay ika-clarify ko lang yan. Hindi ko naman sinasabing, wag niyong pahalagahan yung sarili niyo. Ang sinasabi ko lang, matuto tayong tumawa. Matuto tayong makita ang comedy ng buhay. At saka, pag kinakailangan magtrabaho, magtrabaho tayo. Pag kinakailangan na kasama natin yung pamilya natin, kasama natin yung pamilya natin. Kung kinakailangan maging seryoso, let's be serious. Pero pag hindi naman kailangan, tumawa na lang tayo para masaya, di ba? Para hindi nega, hindi mabigat. Kasi marami na akong kanigahan ginawa. Kaya ako to ina-advise kasi ganyan ako. I take myself too seriously. Natutunan ko yan na parang people are not treating me a particular way. Or bakit ganyan? Parang, girl, wag masyadong serious para hindi ka itakbo sa ICU, di ba? Parang work hard, play hard po yung, yes. Yun. Yeah, so that's it. That's it for today's episode. Naku, wala naman yata nakakwenta-kwenta yung episode. Ang dami pong lessons. Norby, wala na nakakwenta-kwenta tong episode natin yata. Ang daming natutunan. Okay, good night and sweet dreams.